Kung bibili ka ng family car dito sa Pilipinas, isa sa bestseller ay yung Mitsubishi Expander. Pero dahil dumarami na rin ang curious sa full EV dahil nga sa fuel oil crisis ngayon, marami nagtatanong, mas practical ba ang traditional na gasoline MPV o pwede na bang lumipat sa full electric MPV tulad ng BYD E-MAX 7? So sa video na to, pag-uusapan natin BYD E-MAX 7 versus Mitsubishi Expander GLS Automatic. Hindi ito fanboy review, hindi rin ito brand war. Ang goal ko dito ay simple lang, tulungan kang malaman kung alin ang mas bagay sa budget mo, sa lifestyle mo, daily use mo bilang isang practical na Pilipino. Quick disclaimer lang bago tayo magsimula. Meron akong mismong BYD E-MAX 7. So natural, mas marami akong actual na experience ko dito. Sa Expander naman, hindi ko siya naging long-term car. Pero na-drive ko na siya ng isang araw. Enough na para magkaroon ako ng honest impression bilang isang buyer. Unahin na natin ang presyo. Kasi ito agad ang tinitingnan natin. Ang BYD E-MAX 7 Standard, sabihin natin 1.5 million ng SRP. Ang Expander GLS Automatic ay maabot ng 1,260,000 pesos. Initial price pa lang, mas mura talaga ang Expander. Kaya kung SRP lang ang pag-uusapan, obvious na, mas madaling piliin ang Expander. Ang tanong din dapat, magkano ang gagastusin mo habang ginagamit mo ito sa loob ng 8 to 15 years? Pagdating sa family car, parehong may palagto. E-MAX 7 at Expander ay parehong 7-seaters. Pero sa personal observation ko, may isa akong napansin Dun sa third row ng Expander, para sa akin, hindi siya ganun ka-komportable. Lalo na kung mas matagal yung biyahe. Hindi ko sasabihin na unusable siya. Usable siya, pero hindi siya yung tipong relax na relax ka talaga. Sa E-MAX 7 kasi, mas gusto ko yung overall comfort feel niya sa likod. Dahil siguro yun sa rear suspension niya. Ang suspension kasi ng Expander ay torsion beam. Connected siya. Ang E-MAX 7 kasi ay naka-multi-link suspension. Hindi connected sa left and right tires kaya mas komportable sa third row seat. Lalo na kung maraming lubak or humps sa biyahe. So, kung palagi kang may sakay sa third row seat, consider mo rin yung rear suspension para sa comfort ng family members mo. Dito tayo sa ground clearance. Ito yung advantage ng Expander. Ang Expander ay may 225mm na minimum ground clearance. Ang E-MAX 7, meron lang itong mga 170mm. So kung usapang humps, lubak, rough roads, steep parking entrance, may clear advantage dito ang Expander. At importante yan dito sa Pilipinas kasi hindi naman lahat ng kalsada ay pantay-pantay at maayos. Sobrang galing kasi ng DPWH natin. Dito ang pinakaramdam ang malaking difference. Ang BYD E-MAX 7 ay tahimik, smooth, instant ang response dahil sa 160 horsepower at merong 310 Nm torque. Relax ka sa traffic, mas solid i-daily drive. At ito ang isa sa pinakamahirap i-explain hanggat hindi mo pa natatry sumakay or mag-drive ng full EV tulad nitong BYD E-MAX 7. Yung wala kang engine vibration, yung hatak nandyan agad. Bonus na yung wala kang masyadong naamoy na usok sa loob Sa Expander, ang positive side naman niya ay familiar na siya. Para sa maraming Pilipino, malaking bagay yan. Pag-apak mo sa gas, alam mo na agad yung pakiramdam. Wala ka ng adjustment. Kung gusto mo ng normal lang, alam ko na to, parang ganun. Panalo Expander dyan. Isa pang bagay na importante para sa pamilyang Pinoy is safety. Kahit saan naman sasakyan, baka importante safety. Ang Expander, meron lang 2 airbags sa harapan. Sa mga BYD cars, lalo na tong E-MAX 7, usually 6 ang airbags niyan. 2 sa front driver and passenger, 2 sa sides nila, at meron ding 2 side curtain airbags. So bilang buyer, hindi lang ang comfort ang importante. Safety din dapat. Isa ito sa pinaka-common na takot sa mga hybrid at full EV ngayon. Paano kung masira ang battery?
paano kung sobrang mahal palitan? Malaking bagay talaga ang battery. Pero ito rin dapat malaman ng mga buyers. May real world history na nagpapakita na pwedeng tumagal ng sobra-sobra ang EV batteries kapag tama ang paggamit mo. Pwede ka pumasyal siguro sa China kung totoo bang puro BYD ang gamit nilang taxi at bus doon. Or pwede mo rin i-check sa YouTube yung mga ibang vloggers doon na nire-record nila yung mga high mileage EV taxis nila. A BYD E5 910 师傅，这是现在你这个车有多少公里啊10多万，16万，就16万100充一次电就是400多吧，啊。那这车是几年的车4年吧。哎，这个车跑了多少公里啊？现在应该只能19万吗？ 19万公里了19万，19万8千多。 19万8千多，所以这个190,000 almost 200,000啊。那这车是几年车？这个车2年是快3年了，快3年。你充电的时候通常是快充还是慢充？快充，一天的话你会充多少次一天基本上充1次就够了。 ？Nice. The air is really clean because you know why? Because there are electric cars everywhere. Look, electric car. Aeon S Plus。你这车现在有多少公里啊24万。 ？24万，那么多。我给你看一下。哦，23万1千多。 Sa Tesla side naman, may documented high mileage taxi examples din. Tesla Model S taxi, ang tinakbo na nito ay 690,000, model 2016. Ginawa kasi itong airport taxi kaya sobrang haba na nang naitakbo. At take note, hindi pa ito pinapagawa or pinapaayos. Kumbaga stock siya, hindi pa ito pinapalitan ng battery. Ito na yung naitakbo niya, 690,000. At hanggang ngayon, bumabiyahe pa rin. So para sa akin, ang tamang framing ay ito. Battery replacement cost ay nakakatakot talaga. Pero hindi rin totoo na disposable agad ng EV battery after a few years. Hindi guarantee na lahat ganyan katagal. Pero malinaw na may matibay ng real life examples. Dito sa Pilipinas, syempre wala ka pa makikitang ganyang kataas na mileage dahil bago pa lang sa atin ina-adapt itong mga hybrid at full EV. Mga favorite features ko sa BYD Max 7. Dito ako medyo magiging personal bilang owner ng isang BYD full EV. Number 1, yung V2L or Vehicle to Load feature or para bang malaking power bank. Isa sa pinaka-paborito kong feature to. Kasi kapag may brownout o blackout, pwede mo siyang gamitin. Parang malaking portable power bank. Pwede ka gumamit ng mga appliance na kailangan mo during blackout. At para sa akin, sobrang practical yan dito sa Pilipinas, lalo na sa mga taga-probinsya. Hindi lang siya basta sasakyan. Parang may backup power source ka rin kapag kailangan. Pre-cooling or yung remote aircon. Isa pa sa paborito ko to. Pero sa susunod na video na yung part 2 nito dahil kinapost na naman ako sa oras. Panoorin mo tong video na to kung paano ang car wash routine ko lalo na kung meron kang bagong BYD.